nga naamo diya sa Amerika. Kamoy akong gisaligan kay kunuhay warrior mo nga parehas nako, mga buutan mo, mga kuyaw kayo mo, mga agi. Pagkatapos makadungog kong report parewani, blackmail ko ninyo. Mga yawa mong dagko. Sa akong gibati karon nga inyo kong gitaya. Isa ka mali sa usa ka grupo diha, makulangan ang atong goal. Ako ang manubag ana. Ako'y mutubag ana. Ako ang nakataya ang akong pangalan, nakapirma ko anig mga tseke, nakapirma ko sa bangko. Asa ko ninyo ibutang, kadelikado sa... Oo. Kapag meron daw isa sa kanila na hindi makadala ng goal nila, talagang nilalagay si Kibuloy sa alanganin. Kaya, yun nga, sabi niya, nagmumura na si Kibuloy. Narinig niya yung mura niya, hindi ko na lang sabayan yung kanyang mura, pero naririnig niyo yun, na itong mga to ay dapat talaga, they deserve death, no? Dahil sa hindi pagdala ng kanilang goal. Akong kahimtang nga ako'y nagpirma, niya nagsalig ko sa inyo nga inyong buhaton, ang inyong bulaton, ingon nga mga worker diha. Bantay mo sa akong gibati karon sa mga nagapatalibag-bag diyang gapabugat, imbis na mutabang sa grupo, imbis makig-usa sa grupo, sila na hinuon ang nahimo mga babag sa grupo. Ang akong gibati karon, dili ko niyo makita sa nawong. Pero kamong duha, amot na payuban ba diri, pero kining duha, kining Judith Adasa kanay mong gihimo, dapat giurong na kagabi ba? Dapat patay na kakaroon sa physical ba? Ikaw mo. Imagine, sabi niya, ito daw si Judith Adasa, dapat namatay na yon nung gabing yun. Physical death. Imagine, dahil sa ginawa kasi nga, yung mga cheque, yung mga transaction na pinirmahan na ni Kibuloy ay hindi na-coop up yung kung magkano man yung amount na pinirmahan niya dahil itong mga workers na ito ay hindi naibigay yung kanilang mga goal. Kaya nagtataka si Kibuloy, bakit buhay pa ito? Grabe. Tusa ka, ikaw kung Olivera ka, maugyapo na imong agi diha. Kaya nagunod-unod ka, ang imong utok na puno sa unod. Ang rekomendasyon dari sa kuha, gwapo kayo mo, gwapo nga mga seller, makakuha sa goal. Ikaw kung santusa ka, maugyapon. So guys, unod-unod, he mentioned unod-unod. Ano ba ibig sabihin yan? Yung unod-unod, yung laman daw, ibig sabihin, itong mga workers na ito ay nagkaroon ng involvement sa opposite sex. Kunyari, nagkaroon sila ng relationship. Yan ang unod-unod na ibig sabihin ni Kibuloy. Pero siya guys, ay libre siya sa mga unod-unod. No, libre siya pagdating sa physical longing ng kanyang flesh. No, yung flesh desire niya. Yung tawag nito, yung gusto niya na isatisfy yung kanyang pagnanasa ay hindi yon fleshly sa kanya kasi spiritual nga siya. Siya nga ang Gentile na Jesus. No, lahat ng mga ginagawa niya ay spiritual. You have to translate it or understand it in a spiritual way. So, kung ikaw ay ginalaw ni Kibuloy, hindi yan tawag na sex, hindi yan tawag na panggagahasa, kundi yan ay pag-aalay para sa yung spiritual na buhay. Kasi yan ang connection mo sa Ama sa pamagitan ng anak. Kaya hindi po yan matatawag na kasalanan. Pero kapag ikaw ay ordinaryong worker na nagawa mo ang ginawa ni Kibuloy or kahit hindi mo man nagawa, ibang very minor lang kasi nagkaroon lang kayo ng relationship. Kay Kibuloy kasi bawal kami na mag-usap, no, yung mga babae at lalaki. Kapag nahuli po na nag-uusap, nagtatawanan, ay may ugnayan na yan. Ibig sabihin may namumuong relasyon na yan. At yan ay unod-unod ang tawag niyan. O nag-unod-unod na daw sila.
Kasi mayroon ng koneksyon na nangyayari. So kapag yung mga ordinaryong worker ay nagkaroon ng unod-unod, bawal yan. Kasi yung mga worker, they are not spiritual enough, no? Si Kibuloy lang ang pumasa sa mga ganyang bagay. Kaya siya ang unang tinawag na anak because he is the most spiritual man daw dito sa ating generation ngayon. Biruin mo. Ay, gusto. Yaw kaayo. Mo na nakonbinsi ko sa mga leader nga ipadala mo diha. Pagabot diha, inyong gibali o gidisappoint ko ninyo. Kaya ninyong mga agi, lupig pa sa mga animal nga wala gyud kaagi og kanang wala gyud kaagi og kingdom culture. Murag mga deliver mo, gigamit pa mo ni Satanas para babagan ang ubang mga grupo. Ang atong driver rin, gitugkaw ninyo pagpangita sa inyo ha. Ang mga time inyong giusik-usikan, pagkatapos mo tungha mo diha, mukaon pa mo, mupuyo pa mo diha sa mga puy-anan nako diha, nga para raman na sa mga matinumanon. Kining inyong gibuha, ang ayan mong mga matay ani ba? Ang ayan ninyo ibayad na inyong kalag sa akong gibati. Kay kadako sa akong commitment. So, ang laki daw ng kanyang commitment. Yung ginawa ng mga workers, kulang pa yung kanilang mga kaluluwa ibayad sa ginawa nila kay Kibuloy na hindi pag-submit o hindi pag-coop up ng kanilang goals at the end of the day, no? So, yung kanilang souls at kanilang katawan ay not enough para kabayaran sa disappointment ni Kibuloy at that time. Grabe. Kadako sa akong commitment aning project para mahimaya ang amahan. By faith nagalakaw ko. Yan nakiguban-uban mo sa kuwang pagtuo. Yan mga tulibag. Oh, by faith daw. Naglalakad daw siya by faith. Ibig sabihin, he expected already. He believed that everything that he think about or expected will be delivered to him at that time when he wanted. No? Yan ang ibig sabihin yan. Manday mo, tunga-tunga, binuangan manday ko ninyo. Bahalag kung sa inyong buhaton diha. Basta kay at the end of the day, ang inyong goal nakuha ninyo. Musobra pa unta inyo para ako malipay ko diri nga makatulog kog maayo nga ang akong pagsalig diha wala. So dapat daw mag-exceed pa sila sa kanilang mga goals. Para daw siya ay makatulog sa gabi kasi kapag hindi sila nag-exceed sa goals, hindi siya nakakatulog, guys. Kapag na-cope up mo lang yung quota mo, you are just following the order. Nothing yet. Oh my God, grabe to si Kibuloy. Kaya guys, please subscribe sa ating channel. Okay, patuloy natin. Oh my God. Wala na usik, wala na binuangan. Blackmail man ang inyong ginahimo. Tanawa, dili dahil ko makalupad diya para ulataon ta mo. Para pakaulawan ta mo, para bunalan natin ng inyong uno diha. Maunang nakaingon na lang kung Okay, blackmail daw yung ginagawa ng mga workers kapag hindi nila naibigay yung kanilang goal. Kasi si Kibuloy, hindi siya makakalipad dito sa US para sila ay paluin ni Kibuloy o tawag nito, yung ihit yung kanilang mga ulo, sapakin, para sapakin sila. Hindi daw magagawa ni Kibuloy yan, kaya nanggigigil siya sa galit. Kasi nga, hindi siya makalipad dito kasi takot siya na mahuli. Kaya galit na galit siya dito sa sa hook up na ito. Lulupad gani ko diha, yan nakitan ta mo na diha nya wa mo makabawi ning inyong sala sa kuwa. Bantay gyud mo sa kuwa kay ang inyong sala nga ginabuhat sa kuwa karon equivalent na nga ibayad ninyo ng inyong lawas o inyong kalag sa kung gibati ka sa inyo karon. Ayaw ninyo binuangi ang inyong commitment diha. Kay kada isa ninyo nanay kota, nakakwenta na sa 47 to 50 million a month nga itong ginabayad. So kung mo baba na tungoy kay nagbinuang ka,
Kay ang imong Narinig niyo yun, guys? 47 to 50 million a month ang expected ni Kibuloy na maibibigay ng kanyang mga workers. Balikan natin ulit sa mga hindi na nakarinig. ulataon ta mo para pakaulawan ta mo para bunalan nako ng inyong ulo diha. Mao nang nakaingon na lang ko nga lupad gani ko diha yan nakitan ta mo na diha nya wa mo makabawi ning inyong sala sa kuwa. Bantay gyud mo sa kuwa kay ang inyong sala nga ginabuhat sa kuwa karon equivalent na nga ibayad ninyo ng inyong lawas o inyong kalag sa kung gibati ka sa inyo ha karon. Ayaw ninyo binuangi ang inyong commitment diha kay kada isa ninyo nanay kota nakakwenta na sa 47 to 50 million a month na itong ginabayad. So kung mo baba na tungoy kay nagbinuang ka kay ang imong utok ipagamit nimo kay Satanas kay Lucifer. Ako imong patubagon na ambot pa sabot panhaw na ko si Tingkay isay mo take over sa imong lugar. Si Ingrid pa naon ako kay siya mo take over sa imong lugar, siya mag-raise of funds diha. O kaya ako imong panhaon para lang dili ko maulawan dire. Para lang akong commitment sa mga contractor dire dili ko maulawan. Ako imo anha para mag-raise of funds. Mao na imong buot pasabot. Mao bitaw nagsaliko kay gwapo kay kag rekomendasyon dire o gwapo kay mong mga rekomendasyon dire. Ang ako lang gipangayo o sa inyong goal kada. So ano daw ba ang gusto ng mga workers na ito? Bakit hindi nila maibigay yung kanilang goal? Gusto daw ba nila na papuntahin doon dito sa Amerika si Tessie Dandan, si Ingrid Canada para sila ang magsulisit? O kaya si Kibuloy mismo para siya ang magsusulisit? Yan daw ba ang gusto ng mga workers na ito? Kaya hindi nila binibigay yung kanilang quota, yung kanilang mga goal? Hindi naman daw kasi yung mga gawain na yan ay para sa kanila, sa mga workers. Hindi yan para sa mga administrator katulad ni Ingrid Canada at ni Tessie Dandan at ni Kibuloy. Kasi sila nga ang mga boss. Law. Inyo nang buhaton kay mahimo man gyud na ninyo og inyong himuon. Nakatutok mo sa inyong ginahimo kay mga warriors mo. Mga workers mo kauban nako wa man tay lain bulaton diri, wala man tay lain gihimaya diri. Wala naman tay lain giasikaso, wala naman tay lain agenda sa kinabuhi. Kung dili mo tuman sa kabubuton samahan, unyang kabubuton samahan, di pa nag-usahan nato. Karon pinakadakong project na itong yatubang, dili ta maka-afford na naay magbinuang bisan usa sa inyo diha. Nga layo pag yun kayo mo kay dili ta mo madesisyonan dayon kay kinsa ipuli sa inyo ha. Magbinuang unta mo pariwana, naamoy kapuli. Naamoy reserve natay substitute nga kapuli dayon sa inyo ha. Bahalag asa mo maglaroy-laroy. So ang akong sulti ani na So sana daw kung itong mga workers na ito ay hindi kayang ibigay yung kanilang daily goals, sana daw ay makahanap na agad ng kapalit. Ang nangyayari kasi wala silang ipapalit sa mga workers na ito. Kasi nga yung immigration kasi dito sa US nakatutok na sa kanila. Kapag ikaw ay galing diyan kay Kibuloy, denied. Kaya nahihirapan si Kibuloy na magpadala ng mga panibagong workers dito para lumikom ng pera, para mag-share. Alam niyo yung share. Ang share ibig sabihin solicit 'yan. Yan yung code na ginagamit nila, share. All right, let's continue. kami magbinuang diya kanang dili mo uli sa oras, dili mo uli sa time. Ayaw ninyo pangitaan. Pag balik diya ayaw ninyo dawata. Ya dili na ko na siyang kunom. Bahala siya sa kinabuhi diya sa Amerika. Pagka gi-blackmail ko ninyong pariwanin. So, itong mga workers na ito, kapag sila daw ay na-trouble dito sa US, ay hindi daw sila aangkinin ni Kibuloy na sila ay member ni Kibuloy o hindi nila tutulungan ang mga ito, no? Kasi mga diablo nga daw.
Dili ko mo ang kun nimo, dili pasagdan ta ka sa kagikan, di ko mo ang kun nimo. Pagkagi-blackmail ko nimo niya, layo kay ko, ako'y mahimong desisyon nga mapulihan dayon ka diya para ang kota, ang goal na to kada adlaw, maulipan. Kay dako kahit kag commitment diri sa Pilipinas. Dili pwedeng mapakyas ang kada bulan nako diri. Kay nakakwenta na tanan, nakakwenta na ng gold tibok Amerika, nakakwenta ng tibok gold sa Canada, nakakwenta ng tibok gold diya sa Asia, diya sa Europe ug diya diri sa Pilipinas. Nakakwenta na tanan. Mo nang dili ta maka-afford ng dunay usang. So guys, hindi ba yan human trafficking? Sabi niya, nakakwenta na daw lahat, yung sa Canada, dito sa US, sa Asia, at sa ibang part of the world, yung mga quota nila, nakakwenta na, expected na yan. So guys, is that not a human trafficking? Ano ba yan? No, yung isda talaga nahuhuli sa bibig. Oh my gosh. No, sabi nila, wala daw human trafficking na nangyayari. Oh, doon sa loob. Pero si Kibuloy mismo, sinabi niya, expected na yan. Yung mga goal ninyo sa Canada, sa USA, sa part of Asia, at sa ibang part ng ng mundo. Pakyas ninyo. Pagkanayo sa diya, ako yung gisakit. Adil niyo gisakit ninyong leader diya, gisakit ninyo. Dili. Ako inyong gipasakitan. Kay sa ako nga diretso, ako'y nakapirma ka na sa mga chiki diri. Mo nang mga walang hiya mo diya, kamong mga naga-blackmail sa akong bulaton, kay mo mga naga-binuang. Wala ko'y mahimo, murag gitan ninyo akong kamot. Pagbantay gyud mo ha. Kay nga no, ang inyong kalag may ako'y bayad na. Magampu ko nga, hindi mo makauli diri, mga matay mo diya. Gusto Imagine guys, narinig niyo yun? Manalangin daw siya na mamatay itong mga worker na ito. My God! Can you imagine? Yan ang Jesus Christ in the Jewish setting. Makademonyo. Pero yung Jesus Christ na original, sa Jewish setting, sa Gentile setting, ito si Kibuloy. Sa Jewish setting, ito yung original na Jesus Christ na tagapagligtas natin. You know, napuno ng pag-ibig, pero si Kibuloy puno ng hatred. O imagine, manalangin siya na mamatay itong mga workers na ito dahil hindi nakapagdala ng kanilang mga quota. Anong klaseng pastor ito? Oh, anong klaseng savior ito? Kaya pala, ngayon is a time for reckoning. Dahil, sabi ko nga sa inyo guys, he ruined so many lives. No, mga buhay ng mga tao. Niruin talaga niya. Sinira niya. Patuloy natin. Ilang minutes na lang to. magampo ko nga inana, kaya nga akong debate karon tinunglo mo. Kaya yung kong gina-blackmail, ako yung ginatayaan diri, ako yung gibutag-taran diri. Ang inyo lang buhaton ng tating sayo na. Tumanon lang ninyo ang matag individual goals ninyo, wag yun tayo problema. Wag yun tayo problema. Yan, mahimaya pag yun ang amahan. Yan na pag yun makapod, magbinuwang parehaning animal nga Judith at dansa o kining karantadong Oliver sa tusa ka. Tinunglo ng inyong mga kalag. Kamuto sa inyong pagbawi sa inyong sala. Anytime adlaw-adlaw mapakyas mo sa inyong mga bulaton di as full-time miracle workers na committed mo sa bulaton sa anak. Mura mo si Sapira o Gananyas nagakumit mo pero dili tinuod ang yung commitment. Yan mo commit mo kung nagkabalubos nga dili tinuod ang yung commitment. Abi nyo kasi yung gibinuangan na ay yung kalag may yung gibinuangan. Pero ako yung gitaya. Kaya nagsalig ko sa inyo ha. Ang kasakit sa akong pagbati dere, kaya gipasaligan ko. Bisan wa ko kita sa inyo mga tagway, pati mga coordinators ninyo, gipasaligan ninyo. Pagkatapos ng binuang raday mo, nagtinarantado raday mo diya sa Amerika, pagkadako na to gasto sa inyong mga buanga mo, pagkatapos yung nanapay yung pagabuhaton dere, wa ko'y laing kasulti karo sa akong debate ang mga report diri nga kining duha ka tawo diri amo tugkin sa paning uban diri. Pero kining minsaya na ako para ni sa inyong tanan. Kamong mga matinunganon diya ang amahan manalangin kaninyong tanan. Kamong mga nagatuman sa tuwa o niya nagahimo gyud sa kabubuton sa amahan.
ang amahan manalangin sa ninyo. Wala ko'y laing kasulti ninyo kundi kauban tamos pagalagad, ang langit inyoha, ang himaya sa amahan inyong yatiman, o ang pagbati sa anak inyong giprotektahan, pati ang akong dungog dinhi, nakita ninyo na, kakundi niyo buhaton na inyong bulaton, ako'y manubag. So kamong mga kauban na kung matinumanon o loyal, niya nakatutok sa ilang mga kaugalingon ng mga bulaton kada adlaw, muuli sila, matinumanon, victorious kayo sila. Ang full nga panalangin samahan, mutugpa sa inyo ha, bisa nasa umuwad ko, abri ang dalan sa panalangin, bisa nasa umuwad ko, na ay proteksyon, bisa nasa umuwad ko, ang panalangin na ako maguban ninyo, ang akong kalipay, ang akong gugma, nasa inyo ha. O kamong mga tulibagbag na nakigsagol-sagol diha, nga Okay. So yung sinabi niya guys, ang tagal na no, puro Bisaya yun. Pasensya na. So, ang sabi niya sa mga workers na obedience, pinoclaim ni Kibuloy ang blessing sa kanila. Kasi nakikiisa nga sila sa laban ni Kibuloy, sa layunin ni Kibuloy na kung saan ibigay nila yung kanilang mga goals. Pero sa mga workers na hindi makapagdala ng kanilang mga goals, dapat sila ay mamatay at that moment. Yan ang sinabi niya. Pero sa ibang mga workers na committed at na kayang ibigay yung mga goals daily, sila ay pagpalain ng Ama dahil sila ay nakapagbigay ng kaligayahan kay Kibuloy. Nakapagbigay ng kaligayahan sa ating Panginoon. Grabe. mga anak ni Satanas na nagpakaruning nun, di na lang na ako, isulti pa ba na ako sa inyo o sang tunglo ang akong i-pronounce sa inyong ulo? Isulti pa ba na ako mga anak mo sa anak mo ni Satanas? Isulti pa ba na ako unsa gyud ang inyong silot nga dawaton? Ang ako lang gibati kanang inyong binuangan kung pariwani kasiryo sa atong bulaton. Equivalent na nga namatay mo. Bisan mo uli mo direk di mo kabawi sa inyong sala. Sa ako tubangan mga patay na mo. Parehas mo kay Sapira o Gananias mo nagbinuang. So yan guys. Paano? Yan ang Jesus Christ in the Gentile setting. Ang galing, di ba? Savior na Savior talaga yung yung personality. My God. No, nakakaawa. So hindi natin nabanggit dito bakit tinawag natin si Topacio na jumping monkey. Ano bang story behind that, no? Si Topacio daw kasi ang sabi, siya naman mismo nagsabi doon sa rally nila. Nag-jump pa nga yan si Topacio kasi sabi niya na nalangin daw si Kibuloy, hinipo daw yung kanyang paa kasi hindi daw, namaga daw, hindi makalakad. Hinipo daw ni Kibuloy, ngayon kaya niya nang tumalon-talon. Kaya nagtalon-talon siya doon sa rally. Grabe no, pero yan si Topacio, yan parang iglesia yata yan, iglesia ni Cristo. Pero because of money, dinalangin daw siya ni Kibuloy, gumaling yung kanyang paa, yung kanyang tuhod. Ngayon, parang basketball player na siya kung tumalon. Grabe ang pambubudol talaga ng mga to, left and right, no? Guys, thank you so much. Gusto ko lang i-share yan sa inyo. Kasi as of now, wala tayong bagong update. Hindi natin alam kung ano ang mga nangyayari dyan sa Davao at sa Pilipinas. Ano na ba ang update sa warrant of arrest ni Kibuloy? Siya ba ay nakuha na, na-serve na? Alam ko, nasa nasa authorities na natin yung arrest warrant, no? So execution na lang, at ngayon pinag-aaralan nila kung ano yung the safest way na makuha nila si Kibuloy. Kasi nga sabi na manlalaban daw sila, sabi ng mga workers, yung mga buhay daw nila ay walang saysay kung hindi nila may paglaban si Kibuloy hanggang sa dulo. Kaya naman ito si Topacio hanggang sa dulo tumatalon-talon na parang rabbit. Oh my gosh.
So, guys, nakakatawa na very suspense at the same time itong mga pangyayari, itong mga development ngayon. No? So, just yesterday natapos na yung meeting natin sa ibang mga bigatin na mga witnesses for the coming tawag nito coming Senate hearing, no, na maipaharap si Kibuloy. So we are excited guys to share that with you. Pero sa ngayon, abangan natin kung ano ang mangyayari kay Kibuloy, kung kailan siya makukuha ng ating mga authority para maipaharap sa atin, no? Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumutorgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at kasinungalingan.